So ayun na, maulan ng umaga ngayon. So maulan na naman ang umaga ngayon dito sa Central Luzon. So ayan oh, halos mag 1 week na. So ayun, kagigising lang natin. So mag-almusal muna tayo. Nagluto tayo ng mixed vegetable, saka tamalis, saka itlog. Yun ang breakfast natin ngayon. So ayun oh, another day, another vlog tayo ngayon. So halos mag 1 week na kakaulan ngayon dito sa Central Luzon. Yan yung almusal natin ngayon. Mixed vegetable, naparaming carrots, pritong itlog sa tamalis. Kakain muna tayo. Doble ingat tayo sa kinakain natin ngayon. Siyempre, nag-OFW tayo, nag-abroad tayo. Isa lang ang sumabit sa medical natin, problema, hindi tayo makakalis ng Pilipinas. Kasi sa pag-abroad, advice ko lang sa mga gusto mag-abroad. Kahit wala kang pera, mararemedyohan yan. Pang-placement fee po. Kahit anong talino mo, hindi ka makakaalis o punta ng ibang bansa kahit ganun kagaling pagbagsak ka sa medical. Kaya importante health natin. Kaya ngayon, ingat na ingat ako ngayon, lalo na nagkakaedad tayo. So ingat na ingat ako ngayon sa kinakain ko pag nandito sa Pilipinas. Kasi pag paalis na tayo, sasalang tayo sa medical. So once na may sumabit dyan, like mataas ang BP mo, mataas ang cholesterol mo, mataas ang sugar mo, so napakadelikado. Kaya ingat-ingat tayo kung may plano ko mag-abroad. So ito, buong araw ko na to na meal. Mababa ng calories nito, wala pang 1,000. Nag-grade ako sa tamalis ngayon. Ito yung tamalis, isa sa mga kakanina mga Kapampangan. So nagustuhan ko siya kasi hindi siya matabang, hindi siya maalat. Maliit lang yung portion niya. Ayan, naubos natin yung almusal natin ngayon. Heavy meal tayo ngayon. Pero napakababa nito, wala pa itong 1,000 calories. Ayan, ubos. Walang tapon sa akin sa pagkain, basta gulay. Saka gulay na good for the kidney. Saka hindi na nakakataas yung sugar, so unlimited ang kain natin yan. So sa edad natin ito, normal naman yung BP natin, tapos okay naman yung cholesterol natin, tapos okay naman yung kidney natin. So sa ngayong panahon, talagang ingat na ingat ako sa pagkain. Iwas muna sa mga street food, sobrang mamantika. Actually, ang ginagamit kong mantika sa pagprito, olive oil. Kaya lang naubusan ako ng olive oil. Ang ginagamit ko ngayon is coconut oil, organic. Yung ako talaga yung gumawa. Kung dito lang ako sa Pilipinas, kakain lang ako ng kakain ng kahit kahit hindi healthy food kasi ang sarap ng mga junk foods, processed meat. Kaya lang iwas na iwas tayo. So ayun, ang hirap kasi pag nag-abroad ka, sabi ko sa'yo, isa lang ang sumabit dyan, sorry, i-deny ka na talaga nila, hindi ka na fit to work. So itatawag agad ng agency yun sa company sa abroad na hindi ka pwedeng makaalis dahil may sakit ka. So yung company mo sa abroad, mag-hire agad sila ng iba. So wala na, hindi ka na hihintayin, hindi ka na hintay lang nga para magpagamot. Halimbawa may sakit ka, di ba, BP mo, pababayin mo na ako. Ang dami mga clinic, hindi ka nila ipipit to work. Lalo na sa ibang bansa ka magtatrabaho.
Kasi napaka-risky nga naman sa'yo sa katawan mo, sa sarili mo kung may sakit ka tapos aalis ka ng Pilipinas. Baka doon ka pa mamatay o hindi natin alam, baka doon pa maging worse yung ano mo, sakit mo. Kaya dapat pag aalis ka talaga ng Pilipinas, healthy ka, walang sakit or fit to work ka. Mentally, saka physically. So ayun, another day, another vlog. Tapos na yung breakfast natin. So ngayon, anong activity natin? Maulan ngayon, plan ko sana lumuwas ng Manila. Dahil ayusin ko yung birth certificate ng pamangkin ko. Dahil nagka-problema, pumunta sana ako ng Makati City. Kaya lang, almost a week na, ulan ng ulan. So paano tayo makakalabas? Okay lang sana kung mga 30 minutes lang nasa Manila na tayo. Pwede natin i-motor. Eh hindi, lakas pa ng ulan. Nalimutan ko, may nakasalang pala akong okra. Ayan o. So ayan, luto na, tirahin na rin natin. Meron kaming bagoong dito. Ang sarap. Kaya lang hindi pwede. Kailangan plain okra lang talagang kainin natin. Ayan. So ayun, nakapag-almusal na tayo. Sulit na yung almusal natin na ganun. So pag nagigisa ako ng ganung gulay, oil lang, tapos suka, apple cider vinegar, 2 kutsara, tapos kalahating cups lang na tubig, walang salt. So matabang lang talaga siya. So natural salt, minsan may mga gulay na may mga sodium na rin na mababang konti. Yun na lang pinaka-salt niya. So ayun, masyadong ingat na ingat lang talaga tayo ngayon. So dito lang tayo ngayon sa bahay. Maya maya aalis tayo. Dahil pupunta tayo dun sa... Kung titila yung ulan, aalis ako ngayon. Pupunta ako dun sa dealer ng motor ko. Kasi last January pa ako bumili ng motor. Hanggang ngayon wala pa rin yung original ko na CR, car registration. So kailangan ko yun kasi mahirap na mag-travel tayo minsan papunta ng Bulacan, baka masita tayo dyan. Sabi sa akin, ang tagal mo na ito nakuha, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin original na car registration. So kung titila yung ulan, alis tayo maya maya. Pakita ko lang sa inyo yung nabili kong bag sa nabili ko na motor rider backpack. Nabili ko to sa Shopee nung nakaraang linggo. Ayan o, may pangalan siya, The North Face. So maganda naman siya. Lagayan ko lang ng cellphone, payong, kapote pag mag-joyride ako. Kasi may bulsa dito sa loob. Nandiyan yung payong ko eh. Saka yung salamin ko. Tapos meron pa rin dito yung bulsa sa likod o. Ayan o. Pwede mo singitan ng pagkain. Ayan. Pwede mo lagyan ng pagkain, bawon, sandwich. So, madali lang siyang dalhin. Bagpack siya, so hindi gaano mabigat. So, yun lang. Mga importanteng gamit lang. Cellphone, camera. Ayan. So, nabili ko rin sa Shopee. Murang-mura lang. Parang wala pa yata 150. Parang 119. So, ngayon, yun lang ang update natin. At, sana this week, tawagan na tayo ng mga in-apply natin agency. May in-applyan ako ng mga agency ng mga nakaraang mga 2 weeks ago na o 3 weeks ago. So sabi sa akin na qualified naman daw ako. So inform lang nila yung employer kung kailan daw ako mag-medical. So expecting natin this week, sana makapag-medical na tayo. Kasi ready naman tayo. Kasi tinanong ako ng agency na nakaraan, sir, ready ka na ba para pagpa-medical? So mahaba-haba din yung weeks na dumaan. So very din na. Kasi alam mo sa pag-abroad, napaka-importante ng medical. Huwag kang mamroblema sa interview. Madali lang yan kung talagang alam mo yung nagiging trabaho mo. Tapos huwag ka rin mamroblema gaano sa pera kung wala kang pera, mga placement fee. Kasi mareremedyohan yan. Wala pang 24 hours, madidesisyon naman yan kung saan ka makakakuha. Ang dami nagpapautang dito ng mga lending. So, yun. Pero ang importante talaga dapat i-secure mo yung health mo. Kasi ang hirap pag mag-abroad ka, tapos sumabit ka sa medical, napakahirap. Aside sa gagastusan ka ng malaki, mataas ang chance na hindi ka napalisin ng agency. Kaya kung nasa Pilipinas ka, ano man ang edad mo, bata, matanda, overage o ano pa, at nagpaplano ka pa rin mag-abroad hanggang ngayon, ang ingatan mo yung health mo. Yan ang importante. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating maiksing update. At update ko na lang kayo sa susunod na status ng apply natin pa-abroad. Thank you for watching.